Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan na natin mga kababayan yung pagbaliktad nitong apat na mga Maleta Boys. Apat sa 18 mga Maleta Boys na bumaliktad mga kababayan. Marami yun ang kinabang siyempre sa pagbaliktad nito. Pero ang nakapagtataka kung bakit ang napag-initan uli, ang ginabanggit uli mga kababayan ng ombudsman, si Martin Romualdez. Bakit laging si Martin Romualdez? Marami naman ang kinabang sa pagbaliktad ng apat na mga Maleta Boys. So hindi po patas at walang legal mga kababayan na batayan na si dating Speaker Martin Romualdez agad ang sisisihin dito sa pagbaliktad ng apat. Sabi nga 5 pero laging nababanggit apat sa 18 mga binansagan na Maleta Boys. So ang bagsak mga kababayan ng gawa-gawang kwentong ito ay nagpapawalang sala sa maraming opisyal na kanila pong idinidiin. Kabilang dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So bakit ang binabanggit mga kababayan ni Boyeng Rimulya si Martin Romualdez? Bakit hindi niya ituro pati yung ating Pangulong Bongbong? Bakit si Martin lang palagi? Marami pong nagkinabang, hindi lang si Martin. Pero ang pag-benefit dito, hindi siya prueba, mga kababayan, na kung mo nagkinabang sa pagbaliktad, siya na yung nasa likod nito. Di ba? Di pa ganyan ang logic mo. Pati yung ating Pangulong Bongbong nagkinabang, di ba? So, posible ba na kasama yung ating Pangulo sa nagbayad ng 20 to 25 million? Yun ang sinasabi, mga kababayan, ng mga naiwang mga dating mga members ng Marines. Kaya niya bumaliktad kasi binayaran. Kinagat naman agad mga kababayan ni Boyeng Rimulya. So malinaw na nakalad ka din ang pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isyung ito. Mga imbento at malisyosong mga akusasyon at saka iba pang mga opisyal ng gobyerno. So sa ilalim mga kababayan ng batas, kapag ang isang testigo ay bumawi ng kanyang salaysay o nag-recant, ang direktang epekto dito mga kababayan ay ang paglilinis sa pangalan ng lahat ng mga taong kanilang siniraan. So tama po. So kung marami ang mga pinangalanan, marami ang nakinabang ng gumuho pong testimonya nitong apat at the rest of the Maleta Boys. So sa prinsipyo mga kababayan ng batas, ang pakinabang o benefit dito ay hindi kailanman katibayan ng authorship o na siyang may akda. So hindi mo pwedeng sabihin dahil nagkinabang si Martin dito sa pagbaliktad ng mga Maleta Boys, si Martin na agad-agad ang nasa likod ng pagbaliktad. Ngayon, bakit ba talaga bumaliktad mga kababayan itong mga Maleta Boys? Hindi po ito mga kababayan dahil sila ay binayaran o tinakot, kundi dahil sa bigat ng konsensya at takot sa batas. Mismo po mga kababayan, si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang nagpahayag na ang mga testigong ito ay napatunayang unreliable na mga witnesses o hindi po mapagkakatiwalaan dahil gawa-gawa lamang, fabricated po mga kababayan ang kanilang mga naunang affidavit na konsensya ngayon. Di ba ganun yung totoong kwento nito? So ayon mismo mga kababayan kay Director Matibag, napagod na rin ang mga bumaliktad na testigo. Kaya sila nagsabi na ng katotohanan ngayon. Naharap na kasi sila mga kababayan sa patong-patong na kaso ng perjury saka cyber libel. Kaya mas pinili na nila na ilabas yung katotohanan kaysa po sila makulong sa isang kwentong imbento. Lalo't yung pirinamis daw sa kanila sa paggawa-gawa ng fabricated accusations, prinumisahan sila
may prinomisahan na sabi, bibigyan sila mga kababayan ng tigli 5 milyon. Nakulong na ngayon yung handler nila na si Mike Defensor. Pati si Marcoleta nakakulong. So possibly mga kababayan, yun ang dahilan. Naputol yung tubo. Yung daloy sa tubo, ayun, bumaliktad na tuloy. Hindi na sustain. Lagi. Biglang nagsara yung daloy ng tubo. Ngayon, dito tayo sa mapanganib na prejudgment ng ombudsman. So may malaking problema mga kababayan kung paano tinatrato ng ombudsman itong si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi noong mag-akusa ang mga Maleta Boys, ang kanilang salaysay ay tinuring agad na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ngayong binabawi ng mga testigo ang kanilang salaysay dahil sa kasinungalingan nito, itinuturing pa rin itong suspetsa laban po kay Martin Romualdez. Laging si Martin ang tinuturo. Pero ang katotohanan, hindi lang naman si Martin ang tinuturo nito, pati yung ating Pangulo. So, di ba dapat pagdudahan din ni Boying, pati yung ating Pangulo? Bakit selective? Di ba? Mga kababayan, iniiwas niya yung ating Pangulo habang tinuturo si Martin Romualdez. So kapag tinuro siya, ebidensya laban sa kanya. Kapag binawi ang pagturo sa kanya, pinaginalaan pa rin siya, mga kababayan. So itong tinatawag sa batas na prejudgment. May konklusyon na mga kababayan yung nag-imbestiga bago pa man makita yung ebidensya. Yan ang medyo hindi natin maintindihan kung bakit nagkaganon. So mali po ito. Ang tamang investigasyon ay nagsisimula sa ebidensya po, papunta po sa suspect. Hindi nagsisimula sa isang target at ipinipilit po ang teorya o ipipilit ang teorya na tumugma. Hindi po pwedeng have it both ways, mga kababayan. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang mukha ang pamantayan po ng katotohanan. So kung naniniwala po mga kababayan, ang ombudsman na totoo ang original na affidavit ng mga Maleta Boys para usigin po itong si Martin Romualdez, dapat ay iniimbestigahan din nila ng may kaparehong tindi ang aligasyon mga kababayan laban sa ibang mga personalities na pinangalanan ng grupo. Ngunit mga kababayan, kung sa tingin ng ombudsman ngayon, ay madaling mabili o mautusan ang mga testigong ito para magbago ng kwento. Ibig sabihin ay bagsak na ang kanilang credibility bilang testigo ng prosecution. Sa simula pa lamang, unreliable mga kababayan, unreliable prosecution witnesses. Hindi po pwedeng kapag credible po sa prosecution ay credible. Tama? Credible sila. Pero kapag pabor kay Martin ang sinabi, ay kontrolado na sila ng iba. So sa ilalim mga kababayan ng batas, bago maghain ng kaso, ang prosecution sa korte, dapat mayroon silang reasonable certainty. Lagi natin siyang naririnig. Reasonable certainty of conviction o kasiguruhan na may sapat na ebidensya para mapatunayang guilty ang isang akusado. Ngayon na nag-recant mga kababayan ang mga pangunahing testigo, so ang tanong ngayon, paano pa tatayo ang kaso nila sa korte? Di ba? So aling bersyon ang panunumpaan nila sa ilalim ng sumpa? Paano sila makakaligtas sa gisa o cross-examination ng mga abogado? So ang pagbawi ng testigo,
ng kanilang mga testimonies, mga kababayan, nagdudulot siya ng malaking lamat sa ebidensya ng Estado. So ang obligasyon ngayon na magpatunay ng sala ay nasa prosecution. Di ba, mga kababayan? At hindi pwedeng takpan ang kainaan ng kanilang ebidensya sa pamamagitan, mga kababayan, ng pagbaling ng sisi sa akusado. So dapat po sundan yung ebidensya, hindi yung theory, mga kababayan. Walang sinasabi na exempted si Martin Romualdez sa investigasyon. Wala man po. So kung talaga, mga kababayan, naniniwala ang ombudsman na may nag-utos, nagbayad o nanakot sa mga testigo para po bumaliktad, dapat na imbestigahan po ito. Tama po? Maghanap ng bank records. Maghanap ng mga mensahe o totoong testigo, mga kababayan. Ngunit huwag magsimula sa pangalan ni Martin Romualdez dahil lang siya yung nagkinabang. Unang-una, hindi lang siya yung nagkinabang dito sa pag-recant. Pati yung ating Pangulo and other personalities na tinuro na tumanggap ng maleta. Si Martin agad. Sininggle out agad si Martin. Bakit si Martin lang? So yun ang tanong, mga kababayan. Dahil sa dami, mga kababayan, ng taong nagkinabang, napawalang sala sa pagbagsak ng kwento nitong mga maleta boys. Kabilang ang Pangulo, ang pagturo agad kay Martin Romualdez ay pamumulitika po. Hindi po ito pagpapatupad ng batas. Tama? So kung maraming mga inosente yung siniraan, lahat po sila nagkinabang sa katotohanan ngayon. So lahat ba sila ay nagbayad para bumaliktad? Huwag gawin pong target ang isang tao lamang. Tama po. Alatado na masyado itong si Ombudsman Remulla. At tingin nga natin, baka napasok ng mga Duterte boys. tulad mga kababayan ng sinabi ni Sandro Marcos, maraming hiniling si Digong para suportahan ang ating Pangulong Bongbong nung kampanya. Hindi pumayag yung ating Pangulo, kaya ito na siya ngayon. Pero nangyari pa rin, mga kababayan, na before na nagtapos ng kanyang turno, si Digong, maraming appointment siya sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. At malamang pati sa loob ng ombudsman. Di ba, mga kababayan?